Ito, napakaganda po. Ito na, nakita ko na yung sinabi ni Leni Robredo. Di ba umaangal kamakailan? Si Leni Robredo po medyo umaasta na po kasi malapit na po yung 2028 eh. Hindi po, ang nangyayari po kasi ngayon, nasosolo. Sinosolo ni Risa Hontiveros, Our Lady of Insertion. Ito pong pinopromote na ni Risa Hontiveros na siya po ang magiging pambato, no, nito pong mga dilawan kakamping pagdating po ng 2028 election. Kaya po yung mga Makalini, yung mga Makaleni Robredo, ayan po ay medyo sinabihan na po si Leni na medyo magpakitang gilas ka naman kasi kung si Risa Hontiveros sa makakalaban ni BP Sara Duterte, lalamunin ng buhay yan. Samantalang itong kanilang inang Leni, kailangan lang magpakitang gilas. Eto po, lumabas na po si Nanay Leni. At ang sabi po ni Nanay Leni, dito po sa pagtugon niya, sa droga, dito po sa tagasan na nga to, Naga City. Ayan, Naga Mayor Leni Robredo, mas lumala nga dahil sa tokhang ang problema sa droga sa Naga. Lumalaya nung panahon nila. Alam niyo po, may karanasan na po tayo sa mga pinuno po na wala pong ginawa kundi manisi ng dating administrasyon. Palpak po ang pamumuno niyan, no? Ibig sabihin, wala pong kakayahan yan na mamuno sa Pilipinas. Yung Naga City lang po yan. In fact, hindi po yan, kumbaga, hindi po yan kasama sa mga importanteng siyudad. Pasensya na yung mga taga-Naga. Hindi po ibig sabihin na hindi kayo importante. Ibig ko sabihin, hindi sila top 10 city of the Philippines. Di ba? Ngayon, itong si Leni Robredo, gusto niyang maging city mayor, may sinusundan malamang siya, di ba? Gusto niyang magpakitang gilas katulad ng pagpapakitang gilas ng mga Duterte na dahil sa ginawa nila sa Davao City na nagmula sa isang pangkaraniwang syudad ng Pilipinas, hindi po kasama sa top 10. Naging top 10 po nung hinawakan ng mga Duterte. Mula po sa yung mga Duterte po, umupo po dyan, lagana po ang krimen, lagana po ang droga, lagana po ang insurgency. Dito po sa Naga City, nung umupo po si Leni Robredo, lagana po ang droga. Pero ang ginawa po ng mga Duterte, naging drug-free, hindi naman matatawag na drug-free, no? Pero talagang nalutas nila. Ang tanungin nyo po tungkol sa mga lugar-lugar, yung mga taga Davao mismo. Siyempre, pag tatanungin mo yung mga taga Maynila, si Leni Robredo ngayon, taliwas po sa ginawa ng mga Duterte na nilinis nila yung Davao, ito po, wala pong kakayahan maglinis ng Naga City. Ibinintang pa sa Pangulo. Ibig mo sabihin, isang syudad, problema sa isang syudad, isisisi mo sa presidente. Ngayon lang po ako nakarinig na mayor ng isang syudad na ang sinisi ng problema niya, problema niya po sa syudad niya. Mayor po siya. Hindi po siya barangay captain, hindi po siya businessman. Mayor ka ng syudad mo. Tapos sisisihin mo, wala kang gagawin, sisisihin mo yung presidente 4 years ago kung bakit may problema ka sa syudad mo. Expect nyo po, mas worse pa yan. Dito sa pamumuno ni BBM. Si BBM, si BBM po, presidente na nung nalaman natin ang ugali. Kasi hindi naman natin naging governor yan. Si BBM, naging governor po ng Ilocos. Wala po tayong ideya dyan. Yung mga senador naman, ibang-iba po yung mga senador.
Senador po, doon lang sila sa Senate. No? Hindi naman remarkable yan nung naging senador yan. Hindi naman katulad yan nila Joker Arroyo, nila Chopisto Gingona, nila Drilon na sumasabak sa debate. Wala rin naman po. No? Nagka-ideya lang tayo sa pamumuno ni BBM na ang tangi palang kayang gawin ay manisi ng dating presidente. Ika-4 na taon na ni BBM naninisi pa ng dating presidente. Malalato si Lenny. Syudad pa lang ang hinahawakan, hindi na kaya. Maliit lang na syudad. Hindi pa po probinsya, pinag-uusapan natin. Syudad pa lang. Syudad pa lang ng Pilipinas, isang syudad pa lang, sinisisi na yung dating Pangulo. Hindi yung Pangulo ngayon, yung dating Pangulo 4 years ago na nakakulong. Tindi. Kaya po pag naging presidente yan, wala pong gagawin yan kundi sisihin si Marcos at si Duterte. O sisihin pa si Pinoy pa. Lahat ng presidente sisisihin yan. Ganyan po ang patunay na wala pong katuturan yan pag naging pinuno. Yang Leni Robredo nyo, mga dilawan. Nakakaawa ang Pilipinas lalo. Mayor pa lang, sinisisi na yung presidente. Paano pag naging presidente yan? Mas malawak po ang responsibilidad. Mas malawak po. Kakikitaan nyo na. Kung nadadala tayo ngayon kay Marcos, no? Kung sa tingin po natin palpak dahil wala nang ginawa kundi isisi sa nagdaang Pangulo, mas malala po to. Mayor pa lang wala nang kayang gawin kundi isisi sa dating Pangulo. Mayor ka, ang sinisisi mo dating Pangulo. Puta, importante, napaka-importante mo naman tao. Ano yan, hands-on dyan ng ano? Mag-hands-on dyan si Duterte sa Naga City? Grabe ka. Halimbawa po, naging presidente yan. Hindi natin lumalato. Yung flood control, halimbawa, bumaha. Yung flood control niya, problema pa ni Marcos at ni Duterte yan. Pag may problema ng korupsyon, problema pa yan ni Marcos at Duterte. Yung korupsyon na yan, meron ng korupsyon kay Duterte. Lumala pa kay Marcos. Ano magagawa ko? Yan lang po sasabihin bilang presidente niya. Naku po, wag na wag po ninyong subukan na gawing presidente yan. Kawawa lang ang Pilipinas. Sa bagay, hindi naman po tayo natatakot. Hindi naman po tayo natatakot na tayo po ay matatalo ni Leni Robredo o kahit sino mang dilawan. Hindi po nila matatakot hindi po tayo dapat matakot na matatalo nila si BP Sara. Okay.